Habang lumalalim ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, unti-unti ring umiinit ang hinala ng publiko sa nangyaring putukan at lockdown sa Senado noong Mayo 13. Ayon sa mga ulat, mismong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang unang nagpaputok malapit sa Senate premises. Kahit wala namang aktwal na armed assault o siege na nagaganap. Dahil dito agad na isinailalim sa lockdown ng Senado at nagkaroon ng panic, operational disruption at matinding media attention. Para sa mga kritiko, hindi simpleng security incident ang nangyari, kundi isang manufactured chaos na posibleng ginamit upang ilihis ang atensyon ng publiko, maantala ang impeachment momentum laban kay Sara Duterte, at mabigyan ng pagkakataong makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa na nahaharap sa ICC pressure. Kasabay ng kaguluhan, mabilis ding kumalat ang coordinated narratives mula sa pro-Duterte vloggers at social media pages na nagsasabing inaapi at target umano ang Duterte block. Ngunit habang umiikot ang usapan sa putukan at lockdown drama, natatabunan naman ang mas mabibigat na issue tulad ng confidential funds controversy, AMLC anomalies, unexplained wealth questions, at impeachment accountability process laban kay Sara Duterte. Para sa observers, malinaw ang pattern. Kapag hindi kayang depensahan ang sarili sa audit, dokumento at impeachment proceedings, ang kasunod ay diversion, panic at political theatrics. Ang tanong na ngayon, ginamit ba ang Senado bilang entablado ng takot at kaguluhan upang maprotektahan ang Duterte bloc?